Mabibigat na hamon ang hinarap ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa nakalipas na taon. Ang tanong pumasa naman kaya sa taong bayan ang naging tugon dyan ng gobyerno? Himayin po natin ang Trust and Performance Ratings ni PBBM kasama si News 5 Chief Data Analyst Edson Guido. Edson, 4 na taon nakaupo sa pwesto ang Pangulo. Ano ang pulso ng taong bayan sa kanya pamumuno for the past 12 months? Lord, ang surveys ay tinatawag na snapshot in time. Kinukunan nito ang nararamdaman ng mga Pilipino sa isang partikular na panahon. At kapag inilagay natin sa timeline ng survey, makita nga natin at ibinangga natin ang mga pangyayari, nagiging mas malinaw ang kwento. Nagsimula ang Pangulo sa 84%, napakataas na trust at approval ratings. Ito nga ay tinatawag na honeymoon period, kung saan talagang normal na nangyayari ito sa lahat ng mga Pangulo. At 84, 82%, at pagpasok nga ng 2023, nakita natin na unti-unti tayong nakakita ng pagbaba sa mga numero. Ito rin ang panahon kung kailan umabot sa 8.7% ang inflation noong January 2023. Ito nga ang pinakamataas na inflation sa loob ng mahigit 14 na taon. Ramdam na ramdam ng bawat Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mabilihin. At pagpasok nga ng 2024, hindi lang sa ekonomiya na rin noong January 2024 ang ng maanghang na salita sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Noong January 2024, nagkaroon pa nga ng prayer rally sa Davao laban sa charter change. At lumabas nga dito ang mga akusasyon ng bangag at paggamit ng droga mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating unity team na magkasamang nanalo noong 2022 ay unti-unting nagkawatak-watak. At pagsapit nga ng June 2024 ay tuluyan nang nagbitiw si Vice President Sara Duterte sa gabinete. Isang malinaw na simbolo na tapos na ang political honeymoon ng unity team. Kasabay nito ay makita ninyo mga kapatid na nagpatuloy rin ang pagbaba ng ratings ng Pangulo noong 2024. At sa huling bahagi nga ng taon, lalo pang naging mainit ang usapin sa politika. Nagkaroon ng kontrobersya kaugnay ng mga pahayag tungkol sa assassination at death threats na siya rin pinag-uusapan ngayon sa impeachment trial. Naging sentro na nga ng alitan ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. At sa pagtatapos ng 2024, makikita natin dito sa parteng ito na bumaba pa sa below 50% ang trust at approval ratings ng Pangulo. Pagsapit nga ng March 2025, dito na itala ang pinakamababang ratings si Pangulong Marcos sa kanyang panunungkulan. Ito rin ang panahong naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC. Sa mga sumunod na surveys ay nananatili sa 20s at 30s ang trust at approval ratings ng Pangulo. Kapansin-pansin din kung saan nanggaling ang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Sa Balance Luzon at NCR ay nanatiling mas matatag ang suporta sa Pangulo. Sa Mindanao, baluarte ito ng mga Duterte nakita natin ang pinakamalaking pagbagsak. Pero alam niyo ba mga kapatid na noong simula ng termino ni Pangulong Marcos ay sa Mindanao siya nakakuha ng pinakamataas na ratings. Kung sa 84% siya nagsimula, makita niyo sa chart na ating pinakita kanina, 88% ang kanyang approval rating sa Mindanao, mas mataas pa sa kanyang national numbers. Ipinapakita nga ng ating survey tracker kung paano nagbago ang sentimento ng publiko sa nakalipas na 4 na taon, mula sa inflation hanggang sa breakup ng unity team at sa mga pangyayaring humubog sa politika ng bansa. 2 taon na lang ang natitira sa termino ni Pangulong Marcos. At kung nais siyang muling tumaas ang kanyang trust at approval ratings, ang pinakamahalagang hamon ay ang pagpapabuti ng araw-araw ng buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag naramdaman ng mga Pilipino na gumaganda ang kanilang kabuhayan, trabaho at kalidad ng buhay, doon din magsisimulang tumaas ang kanilang tiwala sa Pangulo. Balik sa inyo dyan, Lord. Alright. Kung makakabawi ba ang Pangulo sa sunod na 2 taon, yan ang ating abangan. Maraming salamat sa iyo, ang News 5 Chief Data Analyst Edson Guido. Thank you. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.